Magandang hapon po sa inyo mga kapatid, at sa hapon pong ito tayo mo ay muling magsasama-sama sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Praise God. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ito po muna ang ating pag-aralan ngayon sapagkat ito po ay mga napapanahon sa mga huling panahon po natin ngayon. At sa muli, samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa mga kapwa ko manggagawa po, mga pastors, pastora, at sa mga kapatiran sa lahat po ng dako. Magandang hapon sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. At sa pagkakataon pong ito ay dito po sa Mateo 24, 1 hanggang 3, basahin ko po. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kaniyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa oras na ito. Minsan pa po, Panginoon, dalangin ko po sa iyo ang pagpunas mo sa akin. Pangunahan mo po ako, Panginoon, mula sa pag-umpisang ito hanggang sa pagtatapos. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw ang magtuturo, ikaw ang magbubukas ng mga pangunawa ng mga nakikinig, Panginoon. Ama, maraming salamat sa iyo, O Diyos. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, ang pagkilos mo. O Diyos, sa iyo lang ang pagpupuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. So, sa hapon pong ito, gusto ko pong ituro yung tinatawag na signs of Christ's second coming. So, dito po, gusto kong bigyang pansin po dito sa verse 3 na may tinanong po yung mga alagad sa Panginoon dahil ang Panginoon, nung kasama niya yung kanyang mga alagad, habang naglalakad sila, pinakita ng mga alagad sa Panginoon yung templo, sapagkat yung mga alagad ay sobrang nagagandahan po sa templo, na kung saan yung templo po na yon ay halos 46 years na ipinagawa, kaya po napakaganda nung pagkakagawa, talagang sobrang pinaganda po. Ayon po sa John chapter 2 verse 18 hanggang 21, nasa 46 years pong ginawa yung templo. At sabi po ng Panginoon sa mga alagad, katotohanan na niyang sabi ko sa inyo na walang matitira dyan na bato sa ibabaw ng kapwa bato, kundi lahat ay iguguho. So tayo dito sa Bicol, may nakikita po tayo yung simbahan na natakpan po nung pagbuga ng Bulkan Mayon, yung sa Kagsawa. At makikita po natin na may mga bato na nakapatong sa kapwa bato. Hindi po siya hollow blocks, kundi mga bato. Subalit kung titignan natin, parang medyo ordinaryong bato lang yan, compare po doon sa templo, doon sa Jerusalem, na napakaganda ng mga batong ginamit, napakatitibay ng mga batong ginamit, at napakaganda ng pagkakagawa ng building. Just imagine, 46 years na pinaganda yon. Kaya hangang-hanga yung mga apostol sa ganda ng templo. Subalit sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na walang matitirang bato dyan sa ibabaw ng kapwa bato, kundi bagkus lahat yan iguguho. Ngayon, nagkaroon po ng katanungan yung mga apostol, at yun po ang ating pofokusan ngayong hapon. Dito sa verse 3, ang tanong dito ng mga apostol is, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Gusto ko nga tawagin natin ito na the ABC of the Christ's second coming. So,
May tatlo pong tanong. A, gusto kong gawin po siya ng ABC. A, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? B, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? C, at ng katapusan ng sanglibutan. So ngayon, tignan po natin itong, unahin po natin yung, kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Yung sabing kailan mangyayari ang mga bagay na ito, ang tinutukoy po nila is yung pagkakagiba ng templo. So ayon sa history po na nangaririnig natin sa mga pag-aaral, ito po ay nangyari noong year 70 AD. Di po ba ang Panginoon, year 33, ipinako siya sa krus, muling nabuhay after 3 days, and after 40 days, umakyat sa langit. Then yung church nagpasimula sa Acts chapter 2 verses 1 to 4 nung makareceive sila ng Holy Ghost. So, ang pasimula ng church is year 33 AD. Now, pag year 70 AD, ito pong si General Titus, siya po ay Roman general ng Roman army, in-invade po nila ang Jerusalem, na kung saan sinunog nila ang templo ng Jerusalem, na kung saan natupad yung sinabi ng Panginoon na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay igigiba. At ito po ay nangyari sa year 70 AD. So sa madaling salita, nasagot na yung sa letter A natin. Then dito na tayo sa letter B. Ang sabi dito, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? So ito ngayon ang ating tignan po, pag-aralan ngayong hapon. Nagtanong yung mga alagad, ano-ano ba ang magiging tanda, Lord, ng iyong pagparito? So sabi po dito mga kapatid, tignan po natin, dito sa Mateo 24:36. Alam niyo po ba ngayon na nangyayari sa atin itong tinatawag na quarantine, lockdown, ang daming nagaganap na fake news. Ano po? Ang daming nagaganap na fake news na minsan di na natin alam kung alin yung totoo, alin yung hindi, alin yung paniniwalaan, alin yung hindi. Subalit kung ating titignan ang Biblia, pag pinag-aralan natin, may warning din ang Panginoon na dapat mag-ingat din tayo sa fake news. Sapagkat ang Biblia, ito po ay tinatawag na good news. At sa good news na ito, merong mga pamemeke na ginagawa po ang dyablo. Kaya ang fake news po, kung ating titignan is, nagpasimula doon sa paraiso ng Eden, na nung ang Panginoon, gawin niya si Adan, si Eva, ang sabi ng Panginoon kay Adan, sa lahat ng bunga ng punong kahoy makakakain ka. Subalit sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag mong kakainin yon. Dahil pag kinain mo yon, tunay na ikaw ay mamamatay. So yun ang sinabi ng Panginoon. Tunay na ikaw ay mamamatay. Kumbaga, ibinalita ng Panginoon kay Adan, no? Kay Eva na wag nilang kakainin yung bunga ng puno na yon kasi pag kinain nila, mamamatay sila. Subalit anong nangyari? I believe na pag ang Diyos nagsabi, hindi fake news. I believe na totoo yung sinabi ng Panginoon. Subalit itong dyablo, sa kanyang pag-anyong ahas, kinausap niya si Eva. Sabi niya, babae, totoo ba na hindi pinapakain sa inyo ng Diyos yung mga bunga o mga prutas dito sa halamanan? Sabi naman ni Eva, sa bunga ng mga kahoy aniya, makakakain kami. Ngunit sa bunga ng punong kahoy sa halamanan, gitna ng halamanan, na nakakaalam ng mabuti at masama, hindi kami nun makakakain, di rin namin pwedeng hipuin, sapagkat baka kami mamatay. So kung titignan po natin, ang sabi ng Diyos, pag kinain, tunay kayo'y mamamatay. Pero ang sabi naman ni Eva, wag daw namin kainin, wag din namin hipuin, baka kami mamatay. Ngayon, si Eva, makikita natin na doubt. Duda siya sa sinabi ng Diyos, na pag kinain nyo yan, tunay kayo'y mamamatay. At dahil duda siya, heto na ngayon. Ito ang author ng fake news. Siya ang pasimuno. Walang iba kundi ang dyablo. Sabi ng dyablo kay Eva,
Hindi totoo yun. Kainin nyo anya ang bunga na yan. Dahil pag kinain nyo anya yan, magiging marunong kayong gaya ng Diyos. Magiging para kayong Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. At sabi ng dyablo kay Eva, tunay hindi kayo mamamatay. So ginamit niya rin po yung salitang tunay. Ang sabi ng Diyos, pag kinain yung bunga na yun, tunay na sila ay mamamatay. Ang sabi naman ng dyablo, kainin ninyo. Tunay hindi kayo mamamatay. Sa madaling salita, ang pinaniwalaan ni Adan at ni Eva is yung sinabi ng dyablo. Kaya kinain nila. Nung kinain nila, ano ang nangyari? Sila po ay hindi naman karaka-raka no, na physically namatay. Ang unang kamatayan naranasan nila is spiritually dahil napahiwalay po sila sa Panginoon. Kung titignan natin sa chapter 3, sa chapter 4, itinaboy na sila ng Panginoon. Pinalaya sila ng Panginoon. Sa madaling salita, nahiwalay sila sa Panginoon. Pag ang tao hiwalay sa Diyos, spiritually, patay po ang tao. So sa madaling salita po, nabiktima si Adan at si Eva ng fake news. Ng fake news na yan is ang dyablo ang pasimuno. Sapagkat ang dyablo ay sinungaling. Sa madaling salita, itong mga nagkakalat na mga fake news ay mga taong mga sinungaling. Gaya na lang ng sabi na may extend ang quarantine at mahahaba pang panahon at takot naman yung mga tao at sabi magla-lockdown na talaga lahat-lahat, mga hospitals, mga bangko, mga market, kaya natakot yung mga tao, nag-panic buying. So, ang daming, ganito na ang nangyayari, ang dami pa rin talaga na mga nagsasabi ng fake news. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang fake news ay kasinungalingan. At ang author po niyan ay ang dyablo. John 8:44, ang dyablo ay sinungaling at ama siya ng lahat ng sinungaling. Kaya ang kauna-unahang paghahatid ng fake news ay doon naganap sa paraiso. At ang nahatiran ng dyablo ay si Adan at si Eva. At sila po ay nabiktima. So, bakit ko sinabi yung ganyan? Sapagkat po tayo ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon is yung sinabi ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik, magaganap ang mga bagay-bagay na ito. Sabi nga, yung bato sa ibabaw ng kapabato, magigiba. Nangyari na po, year 70 AD. Pagkatapos, yung pangalawang tanong, no, letter B, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? So, dito tayo mag-focus. Ito ang sagot po ng Panginoon. Sa verse 4 hanggang 5 ng Matthew chapter 24 po, ang topic natin. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So, ibig sabihin po ng Panginoon, mga kapatid, bago siya dumating, may mga darating munang mga bulaang Kristo, false Christ. Ayan. Pag-usapan natin ano ba ang mga gagawin nitong mga false Christ na ito. Sabi dito mga kapatid, ng ating Panginoon, kung ating titignan sa Matthew chapter 24 verse 36, tignan muna natin mga kapatid, kung pwede ba nating malaman yung panahon, mga kapatid ko, ng pagparito ng Panginoon. Kasi marami nagsasabi na wala naman anya talagang nakakaalam na babalik ang Panginoon. Totoo po yun. Dito po yun sa Mateo 24:36. Basahin ko po sa inyo. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makaaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So, yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, yung oras, yung araw, no? Even taon or buwan, no? Petsa. Walang sinabi ang Biblia. Walang nakakaalam, kahit ang mga anghel. At sabi ng Panginoon, kahit ang anak. Pag sinabing anak, yung kanyang pagiging tao. At ang nakakaalam lang niya ay ang Ama. Pag sinabing Ama, is ito yung kanyang pagiging Diyos. So, sa madaling salita, mga kapatid, hindi malalaman ang araw o panahon ng pagparito ng Panginoon. Subalit,
may sinabi ang Biblia sa John 15. Tignan natin ha. Kung di malalaman ito, paano tayo maghahanda? So, tignan natin ang sinabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi niya sinabi ang araw, oras, pero may mga sinabi siya ha, para masundan natin kung ano ang mga palatandaan ng kanyang pagparito. John 15, tignan natin. John 15, verse 14 to 15. Ito ang sabi, kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipakikilala ko sa inyo. Tignan natin, sabi sa Matthew 24:36, kasi ang topic natin is, ano yung signs ng pagparito ng Panginoon? So, ano yung panahon? Kailan natin malalaman na siya nga ay malapit na? Sabi ng Panginoon, walang nakakaalam kahit anghel, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Tignan natin ha. Ngayon, sabi dito, kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. At sabi dito na Panginoon, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. So yung pagparito ng Panginoon, bagamat di alam ang araw, ang oras, bagamat ang Ama lang nakakaalam. Subalit sabi ng Biblia, ang kaibigan ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi niya pinaglilihiman. Gaya ng sinabi, no, maalala natin, nung gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, mga kapatid, si Abraham, ay tinawag po ito ng Diyos na kaibigan. Sa Genesis 18:17 hanggang 19, nung gugunawin niya ang Sodoma at Gomora, nung susunugin niya, sabi ng Diyos, ililihim ko ba ito kay Abraham? Dangang siya ang magpapatupad, susunod at mag-iingat ng aking mga kautusan. So sa madaling salita, ang Diyos walang inililihim sa mga taong naglilingkod sa Kanya. At si Abraham ay tinawag ng Diyos na kaibigan, James chapter 2 verse 23. Si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos, friend of God. At pag friend ka ng Diyos, parang magkaibigan lang. Ang magkaibigan, walang sekretuhan yan walang lihiman yan Makita mo yung sobrang mag-best friend. Minsan maglihim pa sa magulang yung anak. Minsan maglihim pa sa mga kapatid. Pero sa best friend, hindi yan naglilihim. Sinasabi niya talaga. So ngayon, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, di alam ang araw o oras. Walang nakaalam kahit anghel. Kahit anghel. So, ang Ama lang. Subalit, sabi ng Panginoon, dahil hindi ko kayo alipin, kundi kayo'y kaibigan ko, nang sa gayon, ipinakikilala ko sa inyo ang mga bagay-bagay na sinabi ng Ama. So, ano to mga kapatid? Ibig sabihin, pag ang tao, kaibigan ng Panginoon, sino ba ang kaibigan ng Panginoon? Ito yung mga taong naglilingkod sa Panginoon. Di ba ang linaw ng sinabi sa John, chapter 15, verse 14? Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. So, pag ang utos ng Panginoon sinusunod ng isang tao, ang taong yan, ang tawag ng Panginoon sa kanya ay kaibigan. At dahil kaibigan siya ng Panginoon, walang ililihim sa kanya ang Panginoon. Praise the Lord. Napakasarap maging kaibigan ng Diyos. At kailan natin magiging kaibigan ng Diyos? Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. John 15:14. Okay. So ngayon, sa madaling salita, mga kapatid, ang Panginoon nagbigay ng mga palatandaan. Tignan natin, Matthew 24:42. Ito ang sabi ng Biblia. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang Panginoon. So mangagpuyat daw mga kapatid, sapagkat hindi alam kung kailan paririto ang Panginoon. Ano po bang pagpupuyat ang tinutukoy dito? Hindi po yung pagpupuyat na hindi matutulog, kasi mahirap po yun.
para magbantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Mula maglingkod ka sa Panginoon, di ka na matutulog. Naku, mga ilang gabi lang yan na walang tulugan. Bagsak yan, mental na. Sapagkat wala na sa hulog ang taong kulang sa tulog. No? So, hindi yung pagpupuyat na yon. Ang gustong sabihin doon na mga puyat is magbantay. Parang gwardya. Ang gwardya, pag naka-duty siya paggabi, dapat di siya matulog. Magbantay siya. Kasi pag natulog siya, posibleng mapasok yung building na pinagwagwardyan niya at mananakawan siya. So, ganun din naman, ang pagbabalik ng Panginoon, kinakailangan na magbantay, magmasid ang mga tao. Bakit po, mga kapatid, kinakailangang magpuyat or magbantay? Sapagkat po, ang pagbabalik nga ng Panginoon, hindi alam ang oras o araw. Anong sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5? Verse 1 hanggang 4. Pakinggan niyo po. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katanan sa anumang paraan. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. So may sinabi ang Biblia mga kapatid na ang pagparito ng Panginoon, gaya lang daw yan ng magnanakaw. Kaya magbantay daw. Ang magnanakaw, kailan niya nagnanakaw? Siyempre, kadalasan sa magnanakaw talaga gabi, sapagkat madilim. At ano po ang, kung titignan natin, paano ang mga nagnanakaw? Unang-una, hindi sila magpapaalam sa may-ari. Wala pong magnanakaw na, "Hello, Mr. Juan de la Cruz. Pupunta kami mamayang madaling araw sa bahay ninyo. Nanakawin namin ang mga gamit ninyo. Humanda kayo. Bye." Magnanakaw, sasabihin yung oras na darating siya at sasabihin humanda, ay maganda talaga yon. Baka pagdating ng magnanakaw na yon, nakaharap na si mga Armalite o kaya may mga pulis na doon. Di ba? Kasi magnanakaw ka, ipaalam mo kailan ka darating. O ganon din ang pagparito ng Panginoon. Gaya daw siya ng magnanakaw. Di niya sinabi ang araw, oras, panahon. Ano pa ang magnanakaw? Ang magnanakaw, wala pong magnanakaw na pagdating doon sa bahay na nanakawan niya, nagmamadali siya. Alam niyo bang ang magnanakaw ay taya buhay yan? Dahil pag nakita ng may-ari, may baril yung may-ari, pwede silang patayin. Bagamat yung magnanakaw, mga armado din yan. Subalit, kung ating titingnan, walang magnanakaw na itataya niya buhay niya. Pagdating niya sa bahay, nakakita ng butas-butas na tsinelas, kinuha. Nakakita ng mga sira-sirang gamit, kinuha. Nakakita ng mga trapo, nakakita ng mga kalawangin na mga kutsilyo, kinuha. Wala pong gano'n na magnanakaw. Ang magnanakaw, kinukuha niyan yung mga mahahalagang bagay. So, gano'n din ang pagparito ng Panginoon. Sa pagbabalik niya, hindi niya kukunin yung mga taong makasalanan, yung mga taong gumagawa ng masama, yung mga tao na hindi naglilingkod sa Kanya. Kundi sa pagbabalik ng Panginoon, ang kukunin niya ay yung mga mahahalaga sa Kanya. At alam niyo po ba na wala nang hahalaga pa sa Panginoon, kundi sa mga tao na nagbalik loob sa Kanya, naglingkod sa Kanya, at sumunod sa kalooban niya. Yun po yun. Subalit bago mangyari yun, may mga bulaang Kristo munang darating. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, bagamat sinabi ng Biblia na walang nakaalam ng oras o panahon, may sinabi ang Biblia na gaya lang daw to ng mga nganak. Na yung mga nganak po bagamat noong panahon, wala pa yung mga pagsisaryan, wala pa yung mga ultrasound. Ngayon, halos nadedetect na. Kung pagsisaryan, pwede ka nang mamili ng petsa kailan mo ilabas yung baby mo. Na halos nadedetect na. Pero sa talagang panganganak, noong mga panahon, hindi alam kung kailan lalabas yung bata. Pero may senyales.
Ano yung senyales? Pag sumasakit na ang tiyan. Ano pa? Sabi, pag pumutok na yung panubigan. Ano pa? May dugo. Then, yun na po yun. Ibig sabihin, malapit nang lumabas yung bata. So, ganun din ang Panginoon. Hindi niya sinabi yung petsa, yung araw, oras, subalit nag-iwan po siya ng mga palatandaan. At sabi ng Biblia, siya daw ay darating gaya ng magnanakaw sa mga taong masasama, sapagkat di nila alam, itong mga taong masasama, hindi nila alam kailan talaga darating ang Panginoon. Ngunit sabi mga kapatid sa 1 Thessalonians 5:4, ngunit tayo hindi ganon, sapagkat tayo anak ng kaliwanagan. Ibig sabihin mga kapatid, ang tao pag naglilingkod sa Panginoon, hindi siya madadaya ng mga antikristo. Kitang-kita. Sabi nga, pag sinabing anak ng kaliwanagan, sabi sa John 8:12, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan. Tignan po natin, may sinabi ang Panginoon dito mga kapatid. John 8:12. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabi ng Panginoon, muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. So ang pagparito raw ng Panginoon, di ba kanina binanggit natin sa Matthew 24:42 na mangagpuyat, magbantay sapagkat di alam darating ang Panginoon. At sabi sa 1 Thessalonians 5:1 hanggang 4 na tayo'y anak ng kaliwanagan. Sino ba tong ilaw na to liwanag? John 8:12, sabi ni Jesus, siya ang ilaw. Ang lumalakad daw na sumusunod sa kanya, hindi lalakad sa kadiliman. Sa madaling salita, pag ang tao naglilingkod sa Panginoon, alam niya ang nangyayari. Dahil napakaliwanag. Pag nasa kadiliman, hindi mo alam ang dadaanan mo kung may panganib dyan, kung may hukay, kung may ahas, kung may kung may dumi ng tao. So, delikadong naglalakad na madilim. Hindi mo nakikita ang dinadaanan mo, nanganganib ang buhay mo. Ibig sabihin, in spiritual na kadiliman, wala kang alam na salita ng Diyos. Talagang maloloko ka ng Antikristo. Subalit mga kapatid, sabi dito mga kapatid, tayo'y nasa kaliwanagan. At ang Panginoon ang ilaw. Kapag ganito, napakaganda ng araw, naglalakad ka sa kalsada, at nakaapak ka ng dumi ng tao, ay medyo may diferensya. Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. O kaya nahulog ka sa hukay na napakaliwanag naman. So, ibig sabihin, kapag maliwanag, makikita mo ang dinadaanan mo at alam na alam mo kung may panganib o wala. Ganun din po, mga kapatid, sa pagparito ng Panginoong Jesucristo, pag may alam ka sa Biblia, hindi ka maluloko. Hindi ka mapapaniwala ng mga maling turo at lalong hindi ka mapapaniwala ng mga magpapanggap na sila ang Kristo. Bakit? Sapagkat tayo kaibigan ng Panginoon, ipinaalam niya sa atin, sinasabi niya ang mga senyales. Now, tignan po natin, may sinabi pa ang Panginoon, Matthew 24 verse 32 hanggang 33. Ito po ang sinasabi. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na nga ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pag nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na malapit na, nasa mga pintuan na nga. So, ibig sabihin, nagpakita pa ang Panginoon ng mga senyales batayan na sabi ng Panginoon, yung puno daw ng igos, yung fig tree, pag nananariwa ang mga dahon, sumusupling ito, ibig sabihin, malapit na ang summer. So, sabi ng Panginoon, pag nakita nyo rin yung mga palatandaan na sinasabi ko sa inyo, ibig sabihin, malapit na nga at na nga sa pintuan na. So, ibig sabihin, malapit na ang Panginoon dumating at nasa pintuan na. Now, tignan nating mabuti, i-check nating mabuti, suriin nating mabuti. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon ng mga senyales kapag malapit na siyang dumating? Tignan po natin. Ito ang sinabi ng Panginoon.
4 to 5. Matthew 24, 4 to 5. Sumunod si Jesus na sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo. Ano ang unang sabi? Mangag-ingat kayo. Huwag kayong, upang kayo'y huwag mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Pakinggan niyo pong mabuti. Marami, hindi sinabing kaunti. Marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Maraming lilitaw sa mundo na mangangaral tungkol sa pangalan ng Panginoon. Maraming lilitaw sa mundo na magtuturo, mga kapatid, na hindi ayon sa tinuro ng Biblia. Kaya ang sabi ng Panginoon, mangag-ingat kayo. So ibig sabihin, magbantay tayo. Dahil kung itong si Satan, siya ang author ng fake news, dahil dun sa fake news na sinabi niya kay Eva, kay Adan, kinain yung bunga dahil sabi hindi raw mamamatay. Ayun, nung kinain, mga kapatid, sabi sa Roma 5:12, dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, pumasok ang kasalanan. At sa pagpasok ng kasalanan, pumasok ang kamatayan. So, sa madaling salita, itong diablong ito ay magaling siya, mastermind siya sa pagbabalita ng mali. Sinungaling po siya. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Tignan po natin sa verse 23. Kung magkagayoy, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda, mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kaya kung, sabi po dito sa 25, narito ipinagpapauna ko ng sinasabi sa inyo. So may warning na ang Panginoon. Sabi ng Lord, na inuuna ko ng sinasabi sa inyo na may darating na mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda, kababalaghan, may mga milagro na gagawin. Kaya tandaan po natin, hindi lahat ng milagro ay galing sa Diyos. Dahil kahit ang Antikristo ay gagawa din po ng milagro para lang po dayain ang mga tao. Ngayon, ano sabi ng Panginoon sa 26? Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sabi, narito siya ay nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya ay nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, marami nang sa iba't ibang bansa na grupo na nagpakilalang siya ang Kristo. Subalit, bandang huli, nasisira yung grupo nila at nawawala. Kung titignan po natin, hanggang sa panahon natin, gaya po nung ako, second year high school po ako noon, nagbakasyon ako sa ate ko, nadatnan ko merong nangangaral doon sa kapitbahay. At ang sabi ba naman nung lalaki, nasumpungan niya na raw si Kristo. At kawawa daw ang mga tao kasi daw sige ang hintay kay Kristo. Hindi daw nila alam na si Kristo ay bumaba na. At ito daw ay nangyari sa Leyte. So mga kapatid, wala pa po akong alam sa Bible noon, di pa po ako born again noon. Mga nasa 1984 po yata yon. Ang Kristo daw, kasama nila kasi bumaba daw sa Leyte. At yung Kristo ay matanda na, medyo sobrang tanda na, medyo ugod-ugod na at medyo mahaba ang buhok. So bumaba daw sa Leyte. At maraming naniwala. Ano pa? Nabalitaan sa Batangas. May Kristo din daw na bumaba sa Batangas. Ano pa? So, ibig sabihin mga kapatid, ang daming tao, no, marami ang paririto, magsasabing siya ang Kristo, at marami ang maililigaw. Pero ang Panginoon, nag-warning na. Sabi ng Panginoon, ipinapauna ko ng sinasabi sa inyo, na kung may magsabi sa inyong narito ang Kristo o nariyan ang Kristo, nasa kwarto, huwag nyo anyang paniwalaan. Kung may magsabi niya sa inyo na ang Kristo nandun sa ilang o disyerto, huwag nyong paniwalaan. So kahit anong sabihin, may Kristo, siya na si Kristo, may magsabi sa Luzon, kunyari sa Baguio, may magsabi doon, siya ang Kristo. Huwag natin paniwalaan. Dito sa, kunyari sa Bisaya, may magsabi din na siya ang Kristo, huwag natin paniwalaan.
Sa Mindanao, kung magsabing siya din si Kristo, huwag nating paniwalaan. Sapagkat bakit? Ipinauna na po ng Panginoon na may mga mag-aangkin na sila ang Kristo at marami silang mapapaniwala, marami silang maililigaw. Subalit kung atin pong titignan, paano natin mga kapatid masasabi mga kapatid, ano po? Bagamat nagpapakita din ng kababalaghan na, kung titignan nga natin sa Revelation chapter 13, tignan po natin, Revelation chapter 13, magpapababa pa yan ng apoy galing sa langit para lang madaya yung tao. Ito po ang sinasabi. Revelation 13, verse 11 to 15. Ito po. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. At may dalawang sungay na katulad ng mga isang kordero at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. At kanyang isasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop. Sa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop. At gumaling ang sugat na ikamamatay. At siya'y gumawa ng mga dakilang tanda na anupat na kapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya, take note, nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat, tabak at nabuhay. At siya'y pinagkalobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Tignan niyo yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 24, mga kapatid, na ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Ito 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at bulaang propeta, Antikristo at bulaang propeta, na magpapakita ng mga dakilang tanda, great signs, hindi basta-basta great signs, mga dakilang tanda, maraming milagro, magpagaling din yan, magpalakad din yan ng pilay, makapagsalita din yung pipi. Tignan yung mga kapatid dun sa Revelation, ha? At sabi dito, para iligaw ang marami. Dun sa Revelation, yung sinasabi dun na unang hayop, ang tinutukoy po dun yung Antikristo. At kung titignan natin, yung isa pang hayop doon is yung bulaang propeta, na kung saan yung Antikristo, na magpapanggap siya ang Kristo, makakaranas ding patayin at bibigyan ng hininga. Mabubuhay din siya muli. Ngayon, magpapagawa yung bulaang propeta, magpapagawa ng rebulto o larawan ng Antikristo. At yung larawan ay bibigyan ng hininga. At yung larawan ay magsasalita para sumpasambahin yung mga tao sa Antikristo. At yung hindi sasamba sa Antikristo ay papatayin. Tignan po nating mabuti. Alam ba natin na sabi ng Biblia, maraming taong madadaya ng Antikristong ito na darating? Sapagkat gagawan siya ng larawan o rebulto. At yung larawan niya magsasalita. Mga kapatid, paumanhin dun sa mga, kung may nakakapakinig, nakakapanood ngayon na yung ating paniniwala ay nandun tayo naturuan tayo na napaniwala tayo sa pagsamba sa larawan. Ang mga larawan na yan, kung ating titignan, hindi yan nangagsasalita pero naniniwala ang tao. Sumusunod ang tao. Ngunit alam niyo po ba sa panahon ng Antikristo, ang larawan ng Antikristo ay magsasalita. Kung ngayon nga ang mga larawan hindi nangagsasalita, naniniwala ng tao, gaano pa kaya sa panahon ng Antikristo na yung larawan ay magsasalita, ay di lalo pong maniniwala ang mga tao. So kaya sabi nga po mga kapatid, mag-ingat para di tayo mailigaw.
Now, kung titignan po natin mga kapatid, may pagkikilanlan tayo sa Biblia. Kaya napakasarap mag-aral ng Bible. Pag nag-aral ng Bible, pag nagbasa ng Bible, hindi po tayo madadaya ng dyablo. Hindi po tayo maluloko ng dyablo. Dahil bakit? Mababasa natin sa Bible ang katotohanan patungkol sa totoong Kristo. Okay, kanina inaral natin, ang bulaang Kristo, maggagawa din mga tanda, mga himala, magpababa pa yan ng apoy galing sa langit, at magpagawa yan ng larawan niya, magsasalita pa yung larawan niya. So yun ang mga himala na gagawin niya. Subalit ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong maniwala. So bakit si Jesus nagsabi na huwag tayong maniwala? Sapagkat alam nga ng Panginoon na bago siya dumating, marami na munang darating na mga magpapanggap sila ang Kristo. And finally, yung tinatawag na talagang opponent ni Jesus, yung Antikristo, alam niyo po ba, sa mga Christians, alam na natin yan na darating ang panahon na papasok tayo sa tinatawag na one world religion, one world government, one world currency, one world politics. So ano pa ba? Lahat one world yon. At ang leader na hahawak po niyan ay ang tinatawag na Antikristo. Siya po ang magpapanggap na siya na si Kristo at pasasambahin ang mga tao sa kaniya. Tignan po natin para di tayo madaya. Tignan natin, suriin natin mabuti ang Biblia sapagkat oras na dadaya tayo ni Antikristo. Mga kapatid, yung naririnig natin na mga tatakan ng 666, yung mga itatanim sa noo, itatanim sa kanang kamay. Sa Revelation chapter 13 po yan. Ngayon, para di tayo malinlang, para di tayo madaya. Dahil pag nadaya tayo, wala na tayong pag-asa pa na makatakas sa apoy sa impyerno. Pag tinanggap natin ang tatak ng dyablo, wala na tayong pag-asa pa sa kaligtasan. Subalit, purihin ang Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay napakaliwanag. Para di tayo madaya, tignan natin, suriin natin. Ang totoong Kristo, eto pakinggan po nating mabuti. Ang totoong Kristo, Romans 6:9 hanggang 10. Kanina, yung bulaang Kristo ang pinag-aralan natin. Marami na pong nagsasabi. May bumaba sa Leyte, merong bumaba sa Batangas, may Kristo sa iba-ibang bansa na nagpapakilalang silang Kristo. Dito sa atin, sa Pilipinas, may nagsasabi ditong siya na raw si Kristo. At maraming miyembro, maraming napapaniwala. Pero i-check na natin ang Biblia para di tayo madaya. Tignan natin, ang totoong Kristo ay heto ang mga batayan. Tignan natin. Roma, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10. Tignan po natin. Na nalalaman natin si Kristo'y nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay hindi naghahari sa kaniya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan. Sa kasalanan, sa makatwid bagay, buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. So sa madaling salita mga kapatid, ang totoong Kristo, minsan lang namatay. At hindi na siya muling namamatay. So gusto kong sabihin sa inyo na tayo'y pinaniwala sa Kristo na taon-taon namamatay. At taon-taon muling nabubuhay. Pero ang sabi ng Biblia sa Roma 6:9 hanggang 10 na ang Kristo, ang totoong Kristo nung mamatay siya, nabuhay siya mag-uli sa mga patay at hindi na siya namamatay. Mga kapatid, ang totoong Kristo, nung mamatay po siya, after 3 days and 3 nights, nabuhay siya mag-uli. Hindi na po siya namamatay. At sabi sa verse 10, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan. Once. So, ibig sabihin ng once, hindi twice, hindi thrice, hindi marami. Once. Once lang siya namatay. Ang nakakalungkot mga kapatid,
nung wala pa tayong alam sa Biblia, na paniwala tayo na ang Kristo taon-taon namamatay at taon-taon muling nabubuhay. Nakakalungkot po dahil sobrang nabiktima tayo ng fake news. Lahat tayo nag-celebrate noon. Gaya nito, malapit na naman ang sinasabing Holy Week. Malapit na naman na sinasabing mamamatay na naman ang Kristo at mabubuhay na naman muli. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na sabi niya ng Panginoon, mag-ingat kayo na di kayo mailigaw. So ang totoong Kristo isang beses lang namatay at nung mabuhay siya muli, never na, hindi na siya muling namamatay at hindi na kahit kailan mamamatay. So therefore, ang Kristong taon-taon namamatay, taon-taon muling nabubuhay, fake news yan. Hindi po yan ang totoong Kristo. Paumanhin, kinakailangang sabihin na ang katotohanan. Sapagkat kapag dumating na ang Panginoon na hindi tayo nakalaya sa katotohanan, masasama tayo sa hatol ng Diyos doon sa dagat-dagatang apoy kasama ng dyablo na manloloko. So, sa madaling salita, ang totoong Kristo isang beses lang namatay at muling nabuhay. So ang mga nagpapanggap na Kristo ngayon, namatay na ba yan? At after 3 days, nabuhay ba siya muli? So kung hindi ito nangyari sa kanya, hindi siya ang totoong Kristo. Amen ba? Hindi siya ang totoong Kristo. Sunod, batayan natin sa totoong Kristo. Ang totoong Kristo, tandaan natin ha, isang beses lang namatay, hindi siya taon-taon namamatay, at isang beses lang siya nabuhay maguli. At hindi na siya mamamatay uli para mabuhay uli. At ang totoong Kristo, matagal na siyang wala sa krus. Kaya kung ang Kristong pinaniniwalaan po natin ngayon, mga kaibigan, nasa krus pa, hindi po yan ang totoong Kristo. Ang totoong Kristo, Mateo 18:20. Saan man ang 2 o 3 pag pinag-uusapan siya, nasa kalagitnaan siya. Ang totoong Kristo ay buhay na. Ang totoong Kristo hindi na nakapako sa krus. Wala na siya sa krus. Ang totoong Kristo ay buhay. Siya ay espiritu. Siya ay pumapasok sa puso ng tao na nagbabalik loob sa Kanya. Binabago niya ang buhay ng taong lumalapit sa Kanya. Yan ang totoong Kristo. Then, ano pa para di tayo madaya ng mga nagpapanggap na Kristo o lalo itong darating na Antikristo sa third, tinatawag mga kapatid na one world government, one world religion, na pamumunuan ng Antikristo at maraming tao na maniniwala sa kanya. Maraming tao na sasamba sa larawan ng Antikristo na yan dahil magsasalita yung larawan. Gaya ng nabanggit ko kanina, ngayon nga hindi pa nagsasalita ang mga larawan, marami nang naniniwala. Gaano pa kaya sa panahon ng Antikristo na ang larawan magsasalita na? Di lalo na ang taong naniwala. Ngayon, kahabag-habag na mga tao, mga kapatid, dahil di nila alam ang mga palatandaan o mga batayan, paano malaman alin ang false, alin ang true. Gaya nga ng sabi ko, ang daming lumalabas na fake news. Di mo na alam alin ang totoo, alin yung mali. Minsan, nung elementary pa po tayo, diba? Nung elementary pa, pagka ang quiz ay true or false ang sagot, minsan, pag di tayo sigurado, parang dinadaya natin si teacher, lalagyan natin ng T, tapos medyo malabo lang, lalagyan konti ng F, para may lusot. Kung ang sagot ay true, o bakit niya false? Ma'am, hindi eh, tipo yan, di ko lang po na-erase na mabuti. O, pag false naman yung sagot, o bakit ito? Eh ma'am, F po yan, medyo di ko lang po naayos. O di ba pag di tayo nakakasiguro sa quiz na true or false ang sagot, minsan nandadaya, medyo T na medyo F. Di mo malaman kung tiba talaga o F, true or false. O kaya, ganun din naman. Kapag di alam ang Bible, mga kapatid, di niya alin ang true na Christ, alin yung false na Christ. Subalit salamat sa Diyos, sapagkat ang Biblia ay naririto. Pag nag-aral tayo ng Biblia, nagbasa tayo ng Biblia, ang dami nating matutuklasan na katotohanan. Dahil bakit? Ang daming fake news
na natutunan tayo sa pagsamba natin sa totoong Diyos. Subalit salamat sa Diyos dahil may Biblia na hindi tayo mapi-fake news kapag nagbasa po tayo ng Biblia. Amen. Now, kung kanina batayan natin sa totoong Kristo, isang beses lang namatay at isang beses lang nabuhay muli. Next, Acts chapter 1. 8 hanggang 11. Isa itong batayan sa totoong Kristo. Ito ang totoong Kristo. Para di tayo madaya ng peke, dapat alamin yung tunay. Ano po? Parang pera lang yan. Napipeke. 1,000. Napeke. Bakit? Di alam kung ano yung peke. Di alam kung ano yung totoong 1,000. Pero yung may alam, hindi po yan napipeke. Kaya sabi nila, lamang ang may alam. Kaya pag ang tao may alam ng mga peking pera, hindi napipeke. Pero pag ang tao walang alam sa peking pera, napipeke. Ganon din naman si Antikristo. Kapag ang tao walang alam sa Biblia, napipeke ni Antikristo. Pero pag ang tao may alam sa Biblia, hindi po napipeke ng Antikristo. Sa madaling salita, lamang ang may alam. Praise the Lord. Eto, ano ang totoong Kristo? Gusto kong sabihin sa inyo yung mga totoong Kristo para yung sabi ng Panginoon na mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Mag-ingat kayo na huwag kayong maniwala sa mga false Christs. O ngayon, para kayo di madaya ng false Christs, gusto kong ipakita sa inyo ano yung true Christs. So yung true Christ, tandaan nyo yung true Christ, isang beses lang namatay, isang beses lang nabuhay maguli. Ang true Christ, wala na siya sa krus ngayon. Hindi siya nakikita. Yung mga Kristong nakikita, false Christ po yan. Dahil ang totoong Kristo hindi nakikita. Sabi sa Matthew 18:20, saan man ang dalawa o tatlo na nag-uusap tungkol sa kanya, nasa kalagitnaan siya. So, pero di natin nakikita. So, yun po ang totoong Christ. At kailan siya makikita? Sa kanyang pagbabalik. Okay, so anong sabi dito? Acts 1:8-11. Ito ang true Christ. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinititigan nila, tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanyang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ang totoong Christ, habang po siya nang may bigyan niya ng mga bilin niya, sila po ay nasa labas, at habang ang Panginoon mga kapatid ay na bilinan niya ng mga apostol, siya po ay umaangat. Paangat ng paangat, pataas ng pataas. At yung mga apostol naman ay siyempre nakatingala sila. Nakatingala sila lahat habang ang Panginoon umaangat hanggang sa may isang alapaap or clouds na nandun sa paanan ng Panginoon. Tinanggap ang Panginoon. Praise the Lord. Ang sasakyan ng Panginoon pag akyat sa langit ay ulap. Hindi eroplano, hindi helicopter, hindi spaceship. Ulap, alapaap. At sabi ng mga anghel, sabi niya, bakit kayo nakatingala pa? Hanggang sa ang Panginoon, wala na, ang layo-layo na, nakatingala pa yung mga apostol. Wala, ang layo na. Tapos may dalawang anghel na tumayo sa tabi ng mga apostol. Sabi nung anghel, bakit kayo mga nakatingala pa? Yung Jesus na nakita ninyong umaakyat sa langit, kung paano siyang umakyat, ganon din sa kanyang pagbaba. Sa madaling salita, ang true Christ ay darating siya galing sa langit. Hindi galing sa Leyte, hindi galing sa Batangas, hindi galing sa Baguio, hindi galing sa Cebu, hindi galing sa Davao. Ang totoong Kristo, darating siya galing sa
langit. Yun po dapat ang ating tandaan. At kung paano anyang siya umakyat sa langit, ganun din sa kanyang pagparito. So, dapat po alam natin kung ano yung totoong Christ para di po tayo madaya ng false Christ sa mundong ito. Ano pa po ang basihan? 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Suriin natin. Ang totoong Kristo, sabi dito ay bababang mula sa langit. Tignan natin kung yung mga tao sana nagbabasa ng Bible, hindi sila mapapaniwala na yung bumabasa Leyte Kristo yun. Ang daming tagasunod. Hindi sana sila mapapaniwala nung mga nagsasabi dyan na siya na daw si Kristo, andito na ang kaharian ng Diyos, siya na ang Kristo, siya na may-ari ng mundo. Sana ko ang tao nagbabasa ng Biblia, hindi po madadaya ng dyablo. Bakit po? Sapagkat sabi ng Biblia, mga kapatid, ang pagparito ng Panginoon ay bababang mula sa langit. Tignan pa natin. Na may isang sigaw, tinig na arkanghel, may pakakak ng Diyos, may mga trumpet pang maririnig. At ang ano pa? At ang nangamatay kay Kristo ay mga bubuhay mag-uli. Napakalinaw po mga kaibigan ng batayan ng Biblia. Tama ang sabi ng Panginoon, kayo'y aking mga kaibigan, at dahil kaibigan ko kayo, hindi ko ililihim sa inyo. Para makapag-ingat. So para makapag-ingat, ang Biblia ay kumpleto ng basihan para ma-check natin kung sino ang totoong Kristo, sino ang false na Kristo. Now, ang Kristo pag dumating galing, bababa siya galing sa langit. At heto pa, pag dumating ang totoong Kristo, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin mag-uli. Hello? Kung yung bumaba sa Leyte nung mga 19, narinig ko kasi yun, second year high school ako, mga nasa 1986, 85, 84, mga nasa 1984. Siguro yun. Na siya daw, na bumaba na daw ang Kristo sa Leyte at nagpapatuto yung lalaki. At dati daw siyang masama ang ugali niya, dati daw siyang masamang tao, pero daw nung si Kristo sa Leyte nasumpungan niya, nabago daw ang buhay niya. Yun ang sabi niya. At sabi niya pa, halos mangiyak-ngiyak yung nagpapatutuo na kawawaan niya ang mga tao dito sa mundo. Sigian niya ang hintay sa pagbabalik ni Kristo. Ang hindi niya nila alam, bumaba na si Kristo sa Leyte. Oh my God, mga kapatid. Ngayon, tignan natin. Ang totoong Kristo pag bumaba, galing sa langit, hindi sa Leyte. Hindi sa Leyte bababa. At ang totoong Kristo pag dumating, yung mga namatay kay Kristo ay bubuhayin mag-uli. Ay kung yung mga yan na nagsasabing sila ang Kristo, ay di sana nangyari nga na yung mga namatay kay Kristo nagkaburuhay na mag-uli. Wala pa naman po nangyayari na may nabuhay muli. Di po ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon napakalinaw ng warning niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng mga nagpapanggap na sila ang Kristo. Ngayon yung mga tao, bakit napapaniwala? Sapagkat di nila alam to, dahil kung binasa nila to, ang Panginoon ay darating na galing sa langit, o di sana, di sila napaniwala. Nung galing sa Leyte, galing sa Baguio, galing sa Luzon, Visayas, Mindanao, o sa ibang bansa, marami din nagpasasabing sila din ang Kristo at marami din naniwala. At lalo itong Antikristo, na darating na siya ang mamumuno sa one-world government, one-world religion. Gagawan siya ng rebulto o larawan at magsasalita at paluluhurin sa kanya ang mga tao. Mga kapatid, dapat alam na natin tong Biblia ngayon pa lang. Bago pa tayo mapaniwala ng darating na yan na Antikristo na mamumuno sa mundong ito, na magpapanggap siya ang Kristo.
Dahil ang totoong Kristo bababang galing sa langit. Ang Antikristo na yan na mamumuno ng one world government, one world religion, sa New World Order, yung sinasabing 666 government. Mga kaibigan, mga kapatid, bago pa kayo mapaluhod ng Antikristo, bago pa kayo mapaniwala ng Antikristo, basahin nyo na ang Biblia. Parang awa nyo na sa mga sarili ninyo. Dahil pag tayo lumuhod sa Antikristo na yan at tumanggap tayo ng 666 or tumanggap tayo ng tatak niya, tandaan po natin, araw at gabi tayong magdurusa sa apoy sa impyerno na walang katapusan. So sa madali pong salita, ano pa ang batayan? Tignan pa po natin. Dito po mga kapatid sa Revelation. Revelation chapter 19. Verse 11. Revelation chapter 19 verse 11. Ito po ang sinasabi. Sundan niyo po mga kapatid, mga kaibigan, o kaya ipaglista niyo yung mga talata. Chapter 19 verse 11 hanggang 14. Ito po ang sinasabi. At nakita kong bukas ang langit. At narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. At sa kanyang ulo ay may maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Alam natin yan kung sino ang Verbo ng Diyos, John 1:1. Walang iba mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang true Christ, ha? Sabi sa verse 14, at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa Kaniya, na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang lino, maputi at dalisay. So mga kapatid, ang totoong Kristo mga kapatid ay bababang galing sa langit na nakasakay sa kabayong puti. O yung mga nagpanggap na Kristo, yung mga nagsasabing sila ang Kristo at marami silang naniniwala sa kanila, bumaba ba sila galing sa langit? Nakasakay ba sila sa kabayong puti? So, sino nadaya nila? Yung taong walang alam sa Biblia. Eh sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. So, hindi nakapag-iingat dahil bakit? Hindi po alam ang Biblia. Ang totoong Kristo ito, bababa, sabi, na nakasakay, sa 11, Revelation 19:11, nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yung nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katuwiran siya'y humahatol sa pagbabaka. Nakasakay sa kabayong maputi, na walang ibang tinutukoy dyan na tinawag siyang Verbo ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So bumababa siyang galing sa langit, nakasakay sa kabayong maputi. Eh ang Antikristo, sa pagdating ng Antichrist government na mamumuno, hindi po siya galing sa langit na nakasakay sa kabayong maputi. So kaya hindi po tayo maniniwala na siya ang Kristo. Therefore, siya ay false Christ. Siya po ay Antichrist at dadayain niya buong mundo. Subalit mga kaibigan, mga kapatid, nandito ang Biblia. Kinakailangang basahin natin, pag-aralan natin. Nang sa gayon po, hindi tayo madaya. Ano pa? Habang bumababa ang Kristo na nakasakay sa maputing kabayo, anong sabi dito sa verse 14? At sa mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa Kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. Hukbo. Imaginin natin ha, yung hukbo, yung mga warriors, mga hukbong galing sa langit. Mga anghel po yun. Mga nakasakay din sa mga kabayong puti. O yung mga nagpapanggap na Kristo, bumababa sila galing sa langit. May mga anghel bang sumusunod sa kanila na mga nakasakay din sa mga kabayong puti?
So wala di po ba? Pero bakit maraming napaniwala? Bakit maraming sumusunod? Sapagkat po mga kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, ang dyablo ay deceiver. Pag di tayo nag-aral na mabuti ng Biblia, mapapaniwala tayo sa fake news ng dyablo. Pero ang sabi ng binasa natin, ang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Tandaan natin, ang katotohanan, mga kapatid, John 17:17, ang katotohanan is the Word of God. Ang katotohanan ay si Jesus Christ, John 14:6. Outside kay Jesus, outside sa Bible, hindi na natin masusumpungan pa ang katotohanan. Kaya kung gusto nating malaman ang katotohanan, mag-aral po tayo ng Biblia, magbasa po tayo. Kung gusto nyo mag-invite kayo na magba-Bible study sa inyo, kami po, willing kaming mag-conduct ng home Bible study. Willing kaming mag-entertain ng mga tanong ninyo. I-message nyo lang po ako dito sa Bula, 33 barangays ng Bula. Kung gusto nyo magkaroon ng Bible study sa bahay po ninyo, willing po kami. Wag lang yung kaya nyo kami imbitahin dahil puro debate, puro diskusyon, puro pakikipagtunggali. Ang naghahanap ng katotohanan po ay hindi yung tao na ipinagsasanggalang yung maling paniniwala. Ang naghahanap ng katotohanan ay siya yung taong open. Open siya na makinig. Open siya na magsiyasat ng Bible. So, yun po ang totoong Kristo ha, tandaan natin. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Hindi niya sinabi ang araw, oras ng kanyang pagparito, pero sabi ng Panginoon, bago siya dumating, may mga false Christ na darating. So nakikita natin nangyayari na marami ng false Christ. At ang pinaka dulo ng false Christ na yan is the Antichrist mismo. Na siya na magsasabing siya na ang Diyos, siya na si Kristo. At yung magpapagawa siya ng rebulto niya at magsasalita yung rebulto niya para utusan lahat ng tao na lumuhod, sumamba sa kanya. Pero tandaan po natin, ang totoong Christ, manggagaling sa langit, nasa alapaap, nakasakay sa kabayong maputi, at nakasunod ang hukbo, mga hukbo galing sa langit, ang daming anghel na kasabay ng Panginoon, nakasunod sa Panginoon, mga nakasakay sa mga kabayong puti. Yan ang totoong Christ. So, sabi dito, gaya ng nabasa natin kanina, great signs and wonders, magpapababa pa nga ang false Christ, no? Ang Antikristo sa Revelation chapter 13. Magpapababa siya ng apoy galing sa langit. Yung mga tao lalo namang maniniwala ngayon. Pero sabi ng Biblia, sa kanilang paningin lang. Dinadaya lang yung mga mata ng mga tao. Fake na apoy yun. Magic yun. Hindi yun totoo. Siguro naman kayo may napapanood kayo ng mga magic. Yung babae pinutol, tinakpan, nung binuksan leon na. Ano pa, magic, kalapate, nung binuksan, pato na. Ano pa, magic. Yun po ay mga pangdaraya sa mata. At yun ang kayang gawin ng dyablo, magic. Dinadaya ang mga mata ng mga tao. Pero ang tunay na Kristo, hindi siya nagmamagic. Ang totoong Kristo ay makapangyarihan. Ang ginagawa niya ay totoo. Ano ang tunay na Kristo, alam niyo po ba? May malinaw na batayan. Pag ang totoong Kristo natanggap mo sa buhay mo, may sinasabi ang Biblia sa 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang taong nakipag-isa kay Kristo, siya ay nagiging bagong nilalang. Yung mga dati niyang pagkatao, yung luma niyang pagkatao, nagsilipas na. Sila ay naging pawang mga bago. Sa madaling pong salita, kapag ang totoong Christ ang nakilala mo at pinaglingkuran mo, mismo ikaw ang magpapatunay. Makikita mo mismo sa sarili mo dahil ang totoong Kristo pag pinaglingkuran mo, babaguhin niya ang buhay mo. Amen. Yan ang totoong Christ, yan ang totoong milagro. Ano pa? Sabi sa Mark 16:16-18 na ang mga sasampalataya sa Kanya, sa totoong Christ, sa pangalan niya magpalayas ng mga demonyo. Sa pangalan niya ipatong ang kamay sa may sakit magsigaling. Kung makainom ng lason, makahawak ng ahas, sabi ng Panginoon sa anumang paraan hindi maaano. At ang pinaka-great signs and wonders na ginagawa ng totoong Kristo,
is yung mabago ang ugali ng isang tao. Hindi po yan magic. Ang totoong Kristo, pag nakilala ng isang taong, sabihin na natin isang lalaki o babaeng napakasama, sabihin na natin lalaking mapangalunya, sabihin na natin lalaki na lesenggero, mamamatay tao, mangbubugbog sa asawa, sabihin na natin na lahat ng kasamaan nasa kanya na. Pero pag ang totoong Kristo ang pinaglingkuran niya at tinanggap niya sa buhay niya, may mangyayaring pagbabago po sa kanya. Yan ang totoong Kristo. Pero pag false Christ ang ating tinanggap, ang ating pinaniwalaan, mga kaibigan, mga kapatid, kahit ilang taon ka sa paniniwala sa false Christ, kahit ilang taon ka sa pagsamba sa false Christ, wala pong pagbabagong makikita. Maaring yung iba, sabihin na natin, kayang magbait-baitan. Sige, para mapeke yung tao. But still, tandaan po natin, maaari na, silangaan niya, mababait din. Tignan natin, uulitin ko po sa inyo, kahit sila mabait, kapag false Christ ang pinaglilingkuran nila, tandaan po natin, kapahamakan pa rin po ang mapupuntahan. Sapagkat tandaan natin yung binasa natin kanina na ang true Christ, bababang galing sa langit. Ang true Christ pag dumating, mabubuhay yung mga namatay kay Kristo. Ang true Christ pag dumating, nakasakay sa kabayong puti at sumusunod ang mga hukbong anghel. Mga warriors na anghel na puro din nakasakay sa kabayong puti. So yun ang totoong Kristo. Now, sabi sa Mateo 7:21, kasi marami nagsasabi na lahat naman anya tayo naglilingkod sa Diyos, lahat naman anya tayo pupunta sa langit. Tanda po natin, sabi sa Mateo 7:21, hindi ang lahat na tumatawag sa Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung mga sumusunod lang sa kalooban ng Amang nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, ang mga tao ay magbago na ng buhay. Ang kalooban ng Diyos, ang mga tao ay sumamba na sa Kaniya. Ang kalooban ng Diyos, ang mga tao ay maniwala na sa Kaniya. Ang kalooban ng Diyos, ang mga tao magbasa na ng Biblia. Revelation 1:3, mapalad ang tao na nagbabasa, nakikinig, tumutupad ng mga salita ng hula, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ngayon mga kapatid, sabi po ng Biblia, ito ang pangamba ni Apostol Pablo. Pinag-aralan natin yung katanungan na 3 tanong, ABC na tanong. Una, kailan ang mangyayari? Yung bagay na magigiba yung templo, year 70 AD, naganap yun nung i-invade ng Roman army sa pangunguna ni General Titus, year 70 AD, nagiba ang templo. Now, yung signs na pagparito ng Panginoon, ang warning ng Panginoon, mag-ingat kayo sapagkat maraming false Christs na darating. At inisa-isa ko na pong sinabi sa inyo kung paano ang basihan o palatandaan sa totoong Christ para di ka mapeke, alamin mo yung totoo. So, gaya ng nabanggit ko kanina, ang mga taong may alam sa fake na pera, hindi sila napi-fake. The same, ang mga taong may alam sa Bible, hindi po napapaniwala ng false Christ sapagkat ang mga taong may alam sa Bible, alam kung sino ang true Christ. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, bakit ba nangyayari kasi na merong mga natututo sa false Christ? Bakit nagkakaroon ng mga taong napapaniwala sa false Christ? Ito yung pinangangamba ni Apostol Pablo. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3 hanggang 4, ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas, sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus at hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sabi ni Apostol Pablo, natatakot anya ako na baka gaya ni Eva, madaya kayo ng ahas, madaya kayo ng dyablo. Baka anya paniwalain kayo sa ibang Jesus.
Yung takot ni Pablo, nangyari. Ang daming taong naniniwala sa ibang Jesus, ibang Kristo. Ang totoong Kristo ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Isang beses lang namatay, at nabuhay maguli at hindi na namamatay, at umakyat sa langit, nakasakay sa alapaap, at bababang galing din sa langit na nasa alapaap, nakasakay sa kabayong puti, sumusunod ang mga hukbong anghel. Yan ang totoong Kristo. Ngayon, anong sabi sa 2 Corinthians 11:13-15? Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, yung mga nagpapakilala daw ng ibang Jesus, yung nagtuturo daw ng ibang Jesus, yung mga ngaral na ibang Jesus ang itinuturo sa mga miyembro. Ito yon sa verse 13-15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mangdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran, ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Mga kapatid, mga kaibigan, praise the Lord, tunay po na hindi po biro kung tayo madadaya ng Antikristo. Kung tayo sasamba sa larawan ng Antikristo pagdating ng panahon. Kinakailangan po, ito na yung mga panahon na kilalanin na ang tunay na Kristo. Huwag nang maglingkod sa mga fake na Kristo. At para di tayo makapaniwala sa mga fake na balita or pangangaral, magbasa na po tayo ng Bible. Manalangin na po tayo sa Panginoon. Maaring nalilito ng iba sa dinami-dami na kasi anyang nagtuturo. Tandaan po natin ang Biblia, isa lang ang Biblia. Inglesin mo, Tagalogin mo, Bicolin mo. Isa lang ang meaning ng Biblia. Pero bakit nagkakaiba-ibang turo? Bakit iba-iba ang paniniwala? Yun ang dapat matuklasan po natin, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi sa Deuteronomy 4:2, sabi ng Panginoon, huwag dadagdagan, huwag babawasan ang kanyang mga salita. Deuteronomy 12:32, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Proverbs 30 verse 6, ang nagdadagdag ay sinungaling. Ibig sabihin, pag hindi nakasulat sa Biblia, huwag nating paniniwalaan dahil kasinungalingan yan. Pero pag nakasulat sa Biblia, paniwalaan natin dahil totoo po yan. Parang panahon ngayon, grabe itong paglabas ng fake news. Para di tayo magkaroon, mga kapatid, ng pagpapanik, basehan natin yung talagang news na galing sa radyo or sa television. Pag narinig natin dahil nag-a-update naman ng mga balita, mga kapatid, ang ating gobyerno, dun lang tayo maniwala. Kasi ang daming fake news. So tignan natin ang nangyayari. Tandaan nyo, ang gaya ng nabanggit ko, ang unang fake news na naganap ay sa paraiso. Nabiktima si Adan at si Eva sa fake news ng dyablo. Nasabi, kainin yung bunga dahil hindi sila mamamatay. At hanggang sa ngayong huling araw, na darating ang Antikristo na mamumuno sa one world, sa New World Order, dadayain niya na naman ang mga tao. Paniniwalain niya na naman sa mali ang mga tao. Ngunit ang mga tao na may alam po sa Biblia, hindi po mapapaniwala ng dyablo. Hindi po mapapaniwala ng Antikristo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kinakailangan po na tayo ay lagi nang mapanalanginin sa Panginoon. Sa mga kapwa ko pastors, sa mga kapatiran, buong mundo. Ito na yung panahon na magkaroon tayo ng habag, awa sa mga tao na walang alam. Na kaya sila'y napapaniwala sa mali. At tayong nakakaalam ng tama, huwag na tayong mahiya pa na ipangaral ang katotohanan. Huwag na tayong matakot pa na ipangaral ang katotohanan.
Sapagkat alam talaga natin, alam niyo po ba na talagang sa pangangaral ng katotohanan nakataya ang buhay? Dahil nagagalit ang dyablo sa mga mangangaral ng katotohanan. Pag binasa natin ang Book of Acts, pinapatahimik sila Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol Juan, ng mga priests, ng mga saserdote, na wag anya ninyong ipangaral ang pangalang Jesus na yan. Kinukulong sila, pinapalo sila. Pero sabi ni Pablo, ni Pedro, lahat sila, nasabi nila, bago kami sumunod sa tao, sa Diyos muna. Hindi namin kayang pigilan na hindi namin sabihin kung ano ang totoo. Sapagkat, mga kapatid, mga kaibigan, at doon sa mga nanonood na unbelievers, sorry kung may nabanggit na parang nasasaktan kayo, pero gusto kong sabihin sa inyo, gumising na po kayo. Gumising na kayo sa katotohanan. Tanggapin nyo na ang totoong Kristo. Ang totoong Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo na nagbayad sa kasalanan. Sa kanyang pagbabalik, isa siyang hukom. Huhukuman niya mga taong hindi po sumampalataya sa kanya. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, praise the Lord. Patuloy tayo na susunod sa kalooban ng Panginoon. At hanggang dyan lang po muna, tandaan natin, kung ang Antikristo may mga great signs and wonders, mga magic lang yon. Pero ang totoong Kristo pag gumawa sa buhay ng isang tao, hindi magic. Kung titignan natin sa mundong ito, lahat na lang iniimbento. Pampaputi, pampaganda, pangpatangos ng ilong. Lahat na lang tinutuklas. Kung ano-ano mga tinutuklas, pero ang mundong ito, tandaan natin, wala silang matuklasan na anumang klaseng paracetamol. Na pag ininom ng tao yung paracetamol na yan, mahihinto na siyang magmura. Mahihinto na siyang mambabae. Mahihinto na siyang manglalaki. Mahihinto na siya ng magnakaw. Mahihinto na siyang pumatay. Walang naiimbentong gamot. Ang mga pharmacists, walang naiimbentong gamot na pag ininom, ang isang tao ay mababago. Only Jesus ang kayang magbago sa buhay ng isang tao. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Mga kaibigan, mga kapatid, praise the Lord, bago ako mananalangin sa aking pagtatapos, nais ko pong pakinggan natin ang isang awitin na ito. Praise the Lord. Sadyang hayag na ang panahon sa muling pagdating ng Panginoon. Mga tanda't hula sa Biblia sa ating panahon nagaganap ay sa banal na kasulatan. Sa mundo'y magkakaroon ng digmaan, labanan ng mga bansa at kaharian, at ito'y simula ng kahirapan. Mga bagay na dapat nating malaman, na ang Diyos ay hindi mapagpaliban. Kung bakit sa ating panahon ang salita'y pinangangaral upang iyong makamtan ng kaligtasan. Nararanasan tagutom sa daigdig, lindol sa iba't ibang panig. Ang panahon ay magiging mapanganib, at ang pag-ibig sa Diyos ay lalamig.
katotohanan. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, na patuloy mo kaming binibigyan lakas ng loob para sabihin ang katotohanan. Panginoon, dalangin po namin sa iyo, Diyos, lahat ng nanunod, nakikinig, hindi lang sa akin, kundi sa mga kasamaan kong mga lingkod mo, Panginoon. Sa buong mundo, O Diyos, habang nagaganap ang ganitong bagay o sitwasyon, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo, O Diyos, na patuloy may pangaral ang katotohanan, Panginoon. O Diyos, dalangin ko sa iyo, Panginoon, hallelujah, ang aming mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. O Diyos, bigyan mo pa kami ng pagkakataon para makalabas, makapagbahay-bahay, may pangaral ang katotohanan. Upang may pangaral sa mga tao, O Diyos, na wag silang madaya, Panginoon, ng mga antikristo, Panginoon. O Lord, ang aming pinag-aralan ngayon, O Diyos, at itutuloy namin sa linggo, Panginoon. God, dalangin ko sa iyo, Panginoon, na patuloy masubaybayan, Panginoon, ng mga tagapakinig o nanonood ng live na ito, Panginoon. Ama, dalangin ko po sa iyo, O Diyos, na kumilos ka, magbukas ka na ng mga pangunawa. Dalangin ko sa iyo, Lord, kung merong mga nasaktan, Panginoon, God, ikaw ang hihipo sa puso nila, Lord, para gumising na sila sa katotohanan. Tigilan na ang pagsamba sa maling Kristo. Tigilan na ang mga paniniwala sa maling Kristo. O Diyos, dalangin ko sa iyo, Panginoong Jesus, pagpalain mo nawa, Panginoon God, lahat ng mga pastors, lahat ng mga kapatiran, bigyan mo ng lakas ng loob na ipangaral ang katotohanan. At Lord, sa nararanasan namin ngayon na sitwasyon, ito isa sa mga hula mo, Panginoon, na may mga magaganap, O Diyos, na mga salot, Panginoon, ngunit Ama, ikaw ang mag-iingat sa amin. Panginoon, dalangin namin sa iyo itong aming bansang Pilipinas. Namamagitan na po kami sa iyo, Panginoon. Maawa ka, dinggin mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa mga pag-aayuno namin, Panginoon, sa mga pananalangin namin, dinggin mo na kami, Panginoon. Itong aming bansang Pilipinas, O Diyos, pagalingin mo na, Panginoon. Upang sa gayon, Lord, lahat kami mga anak mo, Lord, mga lingkod mo, O Diyos, makapangaral pa sa lahat ng tao sa bansang ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bansang ito na makalaya ito, Panginoon, sa mga maling turo. O Diyos, dalangin namin sa iyo ng bansang Pilipinas, nawa, Panginoon, magbalik loob sa iyo. Nawa maniwala sa iyo at tanggapin ka na ikaw ang totoong Kristo na tagapagligtas. Na sa iyong pagbabalik, sa iyong pagbaba mula sa langit, Panginoon. O Diyos, dalangin namin sa iyo, Panginoon, napakalinaw na mga batayan. Kung ano ang pagbabalik mo, kung ano ang pagparito mo. Subalit maraming tao, O Diyos, na nadadaya, nalilinlang ng dyablo. Dahil sa hindi po nila alam ang mga salita mo. Panginoon, gamitin mo kaming mga lingkod mo para ipangaral ang buong katotohanan. At bigyan mo kaming tapang lakas ng loob, Panginoon, para sabihin ang mga katotohanan. Sapagkat ikaw nang bahalang mag-iingat sa amin sa anumang mga banta sa buhay, mga panganib, laban sa mga ngaral ng kabulaanan. Panginoong Jesus, dalangin ko ang pagkilos mo, Panginoon, sa bansa naming ito, O Diyos, na makilala ka sa bansang ito, Panginoon. At hindi lang sa bansang ito, kundi sa lahat ng dako. At ingatan mo, Lord, sa nagaganap, Panginoon, na kamatayan sa coronavirus. Ingatan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Proteksyonan mo, takpan mo ng iyong dugo sa lahat ng sulok sa mundong ito, Panginoon. Buhay ka, Panginoon, makapangyarihan ka. Kayang-kaya mong iligtas ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Ingatan mo ang bawat isa. O Diyos, dalangin namin sa iyo na matapos na, Lord, ang salot na ito sa aming bansa upang kami magkasama-sama na muli, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo sa bahay-sambahan, Panginoon. Ama, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ko lubos na ipinagkakatiwala lahat ng mga kapatiran na panagtiwala mo sa akin dito sa UPC Bula. Mga baguhan man, mga datihan, mga nanay, mga tatay, mga bata, mga kabataan. Ang protection mo, Panginoon, ay lagi nilang mata mo. Panginoon, salamat po sa iyo. Purihin ka. Tanggapin mo lahat ng pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyong mga kapatid at sa linggo po itutuloy natin
yung mga palatandaan naman ng wakas ng mundo. God bless us at patuloy lang magbasa ng Bible. Yung abang nasa quarantine, magbasa ng Bible, manalangin, mag-ayuno. Mga kapatid, yun ang tangi nating dapat gagawin. I love you all with the love of Jesus. And Jesus loves us so much. God bless you.